Hallelujah. Isang magandang gabing araw ng Sabat sa bawat isa. At ako ay ah, actually na-excite ako kasi ah, hindi ako ready ngayon. Na-excite ako kasi kung paano yung sasabihin ng Panginoon, no? Paano tayo gagamitin. Pero meron lang ako naiisip na topic, mga kapatid, no, na gusto natin pag-usapan. At from the word na hindi ako ready, kilala niyo naman ako, no, kapag ako ay ah, nagme-message po, madaming mga verses. Pero ito kasi, iilan lang yung verses na nahanda ko po. And I believe, no, na through these verses, mayroong sasabihin sa atin ng Diyos, may tuturo sa atin ng ating Panginoon. Lalo na, no, bilang pagkilala sa ating Panginoong Yahushua na ating tagapagligtas. Kaya, share ko lang mga kapatid, no, bagamat tayo ay nasa araw ng Sabat ngayon, no? At madami tayong mga pinagdadaanan sa sarili natin mga buhay, ay niloob ng Diyos na tayo nandito, no? Kaya nga binabati ko lahat ng mga nasa FB Live, kung saan man kayong panig ng mundo, isang magandang gabi, magandang araw, hapon sa iyong ah, at papuri sa ating Diyos na tayo ay nandito ngayon sa gawain. At ngayon, ah, kanina kasi, no, pag ano kasi kapag ka Sabado, gusto ko mag-relax. Kanina habang nagbabrowse ako ng FB, ah, nakita ko yung post ng ah, ka-work ko dati na ano ba yan? Hindi ko na babanggitin yung pangalan niya, no? Pero ang post niya, nagbukas siya ng bagong bar. Alam niyo po yung bar? Yung bar yung may mga diskuhan, ganun. Dati kasi diskuhan. Ngayon yung parang yung mga DJ na, may mga DJ na dato. At alam niyo po ba na naalala ko dati, ah, kami ay magkasosyo na gusto namin magtayo ng parang company. Tapos, siya yung CEO. Tapos ako yung parang bahagi lang ako doon ng parang technical, ganyan. Chief Technical Officer, ibig sabihin, mataas din yung posisyon yun, na yun, no? Pero dahil bago pa lang kami, magbebenta pa lang kami ng gusto naming ibenta, gusto naming i-advertise, no? Ay kailangan namin ng fund, no? Sa mga tuwid, to make it short, hindi nag-workout yung iniisip namin na business, no? At nag-part ways kami, nag-iwalay kami. Actually, ah, yung itsura na ngayon, talagang ah, ang pogi na. Dati kasi mukha siyang ayoko lang sabihin sa kapatid na yun, no? Kung kung maano man, kung ma, mapadaan man siya dito at bossing na siya ngayon eh. Ah, Masaya ako sa kanya actually na dati siyang parang mukha siyang nagbibisyo. Ganun yung itsura niya dati, mapayat, na maitim, na Tapos ngayon, tumaba na, no? Tapos talagang naka-Amerikana pa. So, sabi ko, ah, tawag dun, yung fruit ng labor niya, kasi siya business-minded. Ganun pala talaga, no? Ako kasi sumuko ako eh. No? Parang, naiisip ko, parang hindi ako para doon sa ganun, no? Pero iniisip ko, no? Hindi kasi niloob din ng Diyos na hindi kami nagtuloy sa business, pagiging business partner, no? Kasi first of all, kung natuloy kami, wala ako dito ngayon. Di ba? Hindi ko kayo nakilala. Kasi malamang busy ako sa pagbi-business, no? At hindi kami magkakasundo doon sa bar, di ba? Tapos ngayon, Sabado pa, gumawa siya ng bagong branch. Kung ako, iniisip ko kasi, kung yung kaisipan ko noon is mapupunta sa ngayon, unang-una, hindi ako magtatayo ng bar. Pangalawa, hindi ako mag-o-open sa araw ng Sabat, no? So, madaming contradiction. Tapos, na-realize ko, no, na talaga palang
nagta-transform tayo 'no kapagka sinusuko natin yung sarili natin sa Panginoon. Why? Kasi dati kapagka nakakakita ako ng mga ka-batchmate ko, ng mga katrabaho ko dati na umaasenso sa buhay, parang naiinggit ako, alam mo yun? Parang kaya ko naman, eh, ba't ganito pa din ako? Parang gano'n, parang may kurot sa'kin ta's parang, ayaw kong hindi ko ma-congratulate, hindi ko maano, hindi ako masaya sa kanila, alam mo yun? Gano'n ako dati, 'no? Pero nitong mga nakaraan, pansin ko parang hindi na ako gano'n. Parang yung nakita ko siya, masaya ako para sa kanya, alam mo yun? Kasi tanggap ko sa sarili ko 'no, simula nung sinuko ko sa Diyos yung buhay ko, siya yung ah, siya na yung nagmamani-obra ng lahat ng bagay. So, kung nasaan ako ngayon is niloob ng Diyos yun. Kasi sinuko ko na nga yung buhay ko sa kanya. Tsaka kung iniisip ko 'no, kung niloob ng Diyos 'no na mabigyan ako ng madaming mga bagay 'no, mawawalan ako ng oras sa ganitong mga gawain, mga kapatid. Kaya ako, sabi ko, "Panginoon, tutal nasa iyo naman din ako 'no." I just pray na lang na, sa mga ginagawa natin ganito, sa mga gawain na ito ay, I entrusted everything sa kanya. So gano'n yung ano, so nakita ko yung ano, eh, yung maturity, so gano'n pala 'pag nagma-mature ka na. Kasi kapagka bata pa tayo sa ano, sa tawag dun, sa spiritual 'no, meron pang ego sa atin na parang nasasaktan tayo pagka merong tumatakas sa atin, pagka merong umaangat, parang hindi hindi tayo masaya on that 'no. Pero kapagka nagma-mature na tayo 'no, sa spiritual, pagka alam mo na ang Diyos kasama mo, hindi ka niya pagkukulangin, eh. So, ano pang dahilan bakit tayo magkakaroon ng mga gano'ng mga bagay? So ngayon, imbes na mainggit ako, naging masaya ako para sa kanila. Mas masarap, why? 'No, kasi binigyan niya tayo ng contentment sa kung anong meron tayo. At masaya ako ngayon 'no, kasi kung sakali man na natuloy yun kasi, before pa kaming, ah, maging mag-asawa ni Ruby, kasosyo ko yun, eh, 'no. So malamang hindi meron ding ano, meron ding pagkakataon na hindi rin maging kami ni Ruby ng aking asawa ngayon at wala si Hana, 'no. Kaya sabi ko, hindi ko ipagpapalit kung anong meron ako ngayon sa sa gano'n 'no, sa gano'ng kasi iba iba kapagka kabilang tayo 'no, sa kumbaga 'pag ang Diyos ang nagpupuno sa atin, iba yung feeling kaysa dun sa nakuha mo nga lahat, ano namang after nun, mamomroblema pa ako ng nung ang daming pera 'no, ang hirap ng problema na madaming gastos 'no. Pero ibig sabihin 'no, sa atin hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. At sign ng maturity sa atin 'no, pagka natututo tayo na suportahan yung mga nagsa-success na, kapatid natin sa pananampalataya. At nagkakaroon tayo ng compassion doon sa mga lumulubog. Sabihin dun sa mga nagkakaproblema, dun sa mga nafo-fall 'no, natitisod. 'Pag may compassion na tayo doon 'no, at kaya na nating, ah, kumbaga maluwag na sa loob natin na ang isang kapatid natin umasenso sa buhay 'no, ah, sign yun ng maturity na tao. Kaya mga kapatid 'no, tinry ko lang yun 'no, kasi masaya ako. Kasi dati problema ko yun, kasi tinatanong ko sa Panginoon, "Panginoon bakit gano'n? Ba't hindi ako masaya?" Kasi yung gumanda buhay nila, 'di ba? 'Di ba dapat masaya ka? Ba't ako hindi? Kasi pala 'no, naghahangad ako ng mga bagay 'no, na materyal sa akin. Kumbaga para ma-feed yung ego ko, kunwari posisyon ko ganyan, gusto ko tumaas.
no? Or kaya magka-level kami. Pagka mas mababa ako, gano'n kasi ang ego ng isang tao, lalaki, lalo na 'pag lalaki, mga kapatid ko. Sa mga trabaho ganyan, gano'n kasi yun talaga. Pero kapagka napagtagumpayan na natin yun and, nagkaroon tayo ng contentment, maaano natin, mare-realize natin 'no, na ang pamilya natin ang mahalaga, lalo na sa pamilya ng Diyos. Tayo'y bahagi ng isang iglesia. Kaya yun yung pag-uusapan natin ngayon 'no. Ah, pag-uusapan natin ng mas, detalyado, hindi naman mas detalyado 'no, pero, ah, para meron tayong kaisipan lalo na sa mga bago natin. Ano ba yung pagka sinabing body of Christ, ano ba ibig sabihin nun? Na tayo ay bahagi ng isang katawan. Ayan 'no, purihin ng Diyos, 'yan. So, ano bang ibig sabihin nun mga kapatid? So ngayon, before tayo magpunta dun, ah, kasi kahapon medyo interesting yung ano natin, 'no? Di ako nakapagsalita, di ako nakapag-ano, may gusto sana akong i-share, pero hindi ko na-share kasi kulang na rin yung oras 'no. Pero medyo related naman doon, medyo related naman doon and related din doon sa, ah, insight ng aking asawa. Kasi, ah, hindi kami nag-usap regarding dun sa bagay na yun 'no, pero nung tinignan ko, oo nga 'no, ito lang din yun 'no. Sinabi niya pero walang supporting verse. Pero eto, lalagyan natin ng supporting verse yung insight niya kahapon. So yun. So before tayo mag-start 'no, gusto ko lang ano i-clarify sa bawat isa na 'pag sinabing katawan, ano ba yung katawang tinutukoy dito? Ano ba yung tinatawag na templo 'no? I-share ko muna yung screen ko. Naka naka-FB, ayan. Text ko na 'tong FB. Share ko muna yung screen ko, ayan naka-share na pala. Ayan 'no, yan purihin ng Diyos. So tayo ngayon ay pupunta dito sa John 2:19-21 para magkaroon tayo ng ano, ng, foundation, pundasyon sa pag-uusapan natin ngayon. Sa John 2:19-21, sumagot si Yahushua 'no, sabi niya, "Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Yahushua ay ang kanyang katawan 'no. So ibig sabihin mga kapatid 'no, na nung nabubuhay si Yahushua sa lupa, si Kristo 'no, ay, merong physical church, pisikal na bahay-sambahan. Ang tawag dun ay templo, na kung saan dun sila pumupunta tuwing Sabat para magbasa ng sulatan at dun sila naghahandog, dun din sila nananalangin, dun rin sila, pumupunta pagka meron silang mga offering, pagka magta-tithe sila dun sila pupunta 'no, at sa mga gawain. Kasi nga yung templo nasa Jerusalem at yung templo na yun na itinayo, unang itinayo ni Solomon. Ikalawang nagtayo nun ang nag-rebuild nun kasi nasira sa panahon ni Solomon, dahil sinakop sila 'no, nasira. Ang sumakop sa kanila ay alam ko Babylonia. Hindi ko sure 'no, pero pagdating 'no ng Assyrian, binalik ng Diyos yun sa pamamagitan ng ano, sa panahon ni Cyrus. Cyrus Cyrus, alam ko si Cyrus nun 'no, isang hari sa panahon na yun. Kaya na-rebuild ulit yung templo, ayan 'no. So dito, makikita natin mga kapatid 'no, na yung inabutan ni Yahushua na templo, yung ikalawang templo, sabihin sa ikalawang pagkakataon na itayo yung templo ay
ito yung sinabihan niya, no, na gibain niyo 'to. Ayan, ito yung sinabihan niya na gibain niyo 'to at sa loob ng 3 araw muli ko itong itatayo. Kaya nga naguguluhan yung mga Hudyo, eh, 'no? Kasi 46 years ginawa yung templo kasi sobrang ganda na, sobrang laki, 'no? Tas 3 days na itatayo niya. Pero yung tinutukoy niya yung katawan niya. Sa paanong paraan, bakit 3 araw? Kasi nga nung siya ay mamamatay, then on 3 days siya'y mabubuhay, yung katawan na yun, 'no, sa kanyang pagkabuhay, yun yung tayo, mga kapatid. Ikaw at ako. Yun yung ano, yun yung, tinatawag na body of Christ, yung katawang kanyang itatayo sa panahon na yun. So ibig sabihin 'no, ah, dun pa lang nag-start yun, yung siya yung magiging head ng katawan na yun. Kung tayo bahagi ng katawan, siya yung ulo. So mamaya babasahin natin yung verse na yun 'no. Dito kung titingnan natin 'to at least alam na natin yung katawang tinutukoy ni Kristo dito. Ito yung inaakala ng mga Hudyo na templong pisikal pero spiritual na templo yung kanyang itatayo, which is iisa lang, iisang katawan lang yun 'no. At siyempre maraming bahagi ang katawan na yon at tayo yung bahagi na yon. Tayo yung mga templo ng Diyos na buhay. According dito sa Matthew 16 verse 15 to 18, sabi dito, ito yung panahon na nagtanong si Yahushua kung ano ba yung tingin sa kanya, sino ba siya ng mga tao. Sabi dito, tinanong ulit sila ni Yahushua, ngunit para sa inyo, sino ako? Tumagot si Simon, Pedro. Actually, Simon nga lang to eh, no? Simon Pedro kasi tinawag siyang Pedro ni Yahushua. Ang ibig sabihin ng Pedro, Petros ay bato, no? Sabi dito, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Yahushua, pinagpala ka Simon, na anak ni Jonas. Kaya nga Simon yung tawag niya, di ba? Pero mamaya iba itatawag niya. Sabi niya dito, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao kundi ng aking amang nasa langit. So yung pagkakilala natin sa ating Panginoon na pinaglilingkuran natin si Yahushua ay bilang anak ng Diyos at Kristo o Mesaya natin. At ang nagpahayag nun ay ang Ama na nasa langit. Sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa Griego ay Petros, na ang ibig sabihin ng Petros ay bato. At sa ibabaw ng batong ito, Petra, ito ay itatayo, ito ay itatayo ko ang aking Eklesia, Iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Yung church na tinatawag natin sa English, no? Iglesia po 'yun, mga kapatid, sa sa Tagalog. Eklesia naman sa Griego. Kaya nga mayroong libro na Ecclesiasticus, Ecclesiastes. Sabihin nun, mga eklesya. Ibig sabihin ng eklesya is mga pagtitipon, eklesya. Pero sa akin, hindi ko minsan ko lang gamitin yung church para dun lang sa iba na hindi pa familiar, no? Pero ang ano ko, ang ginagamit ko doon ay 'pag English, assembly. Sabihin ng assembly, ah, pagkakatipon. Ibig sabihin sa Tagalog ng iglesia, pagkakatipon din. Alright? Magkaiba yung pagkakatipon sa lugar ng pagtitipon. Yung lugar ng pagtitipon, lugar yun. Pero yung iglesia, mga tao. Sabi dito, at ang kapangyarihan ng kamatayan na hindi magtatagumpay laban sa kanila. So itong 18 na 'to, ang pinatutukuyan dito 'no, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Pedro, siya yung magiging tagapanguna. Ibig sabihin siya yung magiging magle-lead
'no, ng katawan na itatayo ni Yahusha. Tandaan natin 'no, si Kristo, si Yahusha ay ang, cornerstone. Tingnan nga natin 'no, ayan. Basahin natin dito sa, hmm, ayan dito sa First Peter, tignan natin 'no, First Peter, ba't gano'n? Ayan, eto basahin natin dito 'no, sa First Peter 2 verse, 7 to 8, basahin natin. Kaya nga mahalaga siya sa inyong sumasampalataya sa kanya, ngunit sa mga hindi sumasampalataya, natutupad ang mga ito. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. At ito ang batong katitisuran ng mga tao, batong ikadadapa nila. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ganoon ang nakatakda pa para sa kanila. So dito yung tinutukoy dito 'no, na batong itinakwil ay si Yahusha at siya ang ating pundasyon. Ibig sabihin, yung bagamat si Pedro ay tinawag ding bato, kasi yung pangalan niya bato, eh, sa ano, eh, sa, translation 'no, ang meaning ng pangalan niya na Petros ay bato. Ima-manifest na ngayon, siya yung magiging tagapanguna 'no, ng Eklesya. Kaya nga sa Acts 'di ba, siya yung una na nag-ano, nangaral yung inaral natin nung nakaraan, Acts 1, Acts 2, after ng Pentecostes, siya yung tumindig at nangaral. Yun yung unang pagkakataon na na-receive nila yung Holy Spirit na pangako. Ibig sabihin, yung wisdom ng Diyos, yung nagsasalita sa pamamagitan ni Pedro nung panahon na yun. Siya yung naging tagapanguna ng Iglesia. Kaya nga ano, eh, sa kanya ibinigay yung susi ng ano, ng kaharian. Kasi nga siya yung magiging tagapanguna, leader ang tawag dun. Siya yung magle-lead. Bagamat 12 sila, siya yung nagle-lead, 'no, siya yung nag-lead. Ayan 'no. So yung tagapanguna na yun na si Pedro ang siyang naging, ah, ah, tagapanguna ng iglesia ng Diyos nung first century, yung after ng ano, pagkatapos ng pagkamatay ni Kristo. Kasi wala na nga si Yahushua, eh. After 40 days, umakyat na siya dun sa langit, 'no? So sino na yung magiging tagapangasiwa? Nandun na yung mga apostol at yung leader nila, ang nagli-lead sa kanila nun, tagapanguna nila ay si Pedro, ayan, oh. Sabihin sa panahon na yun, unang nabuo yung iglesia ni Kristo, ni Yahushua, 'no, sa panahon na yun. Kaya nga yung mga Katolik 'no, sorry nabanggit ko, yung unang pope nila tinatawag nila si Pedro. Yun daw yung unang pope nila kasi nga siya yung naging tagapanguna. Ibig sabihin ng papa, pope, siya yung head, pinaka-head ng ano, ng iglesia, 'no. Pero we know na si Yahushua ang head ng iglesia natin. Si Kristo ang ating ulo, tayo'y lahat katawan, 'no. Magkakaiba nga lang tayo ng function ng bahagi ng katawan, pero tayo'y mga katawan. Ang tagapanguna natin 'no, kasi sila naman yung nauna, di naman natin inabot yun, eh, 'no. Sila yung nabigyan, yung mga apostol at naidagdag ngayon si Simon, si Saul, na ang tawag din sa kanya ay Paul. Hindi Diyos ang nagbigay sa kanya ng pangalan na Paul. Hindi siya yung kagaya ng encounter ni Abraham, ni Pedro,
no, na pinalitan talaga yung pangalan nila. Ang pangalan niya sa sa Hebrew ay Saul. Same ng pangalan ng unang hari ng Israel, kasi Saul. Pero dahil siya ay citizen ng Romano, meron siyang ibang pangalan. Kasi siyempre, kung magiging dual citizen ka, magkakaroon ka ng ibang pangalan. Ganun kasi yung nangyari din kila Daniel. No? Nung sila ay, ah, pati yung, yung mga kaibigan ng tatlo, nung sila ipinadala dun sa hari kay Nebuchadnezzar, no, binigyan sila ng new name bilang, pagiging bahagi nila ng empire ni Nebuchadnezzar. Pero dito si Paul, no, bilang bahagi ng Roman citizen, meron siyang name na Griego. Ang kanyang name ay Paul, Paal. Nakuha pa natin, no? So hindi siya walang pagpapalit ng pangalan na nangyari doon. Iba lang yung citizenship niya, no? Dalawa kasi, no? Isang Israelita siya, which is native niya, isang Israelita, at isang Pharisees. Pero siya ay merong isang Roman citizen. Alright. Nadagdag ngayon sa mga apostole si Saul, mga kapatid mo. Pero hindi siya bahagi ng pundasyon ng Israel. Kasi 12 lang yung pundasyon ng Israel. 12 lang. Kaya hindi ko naman ibinababa ang ating apostol na ano, si Saul, si Paul na lang kasi doon siya kilala no? Si Paul. Hindi ko naman siya ibinababa, no? Pero according kasi sa Revelation, yung 12 lamang yung pundasyon. Hindi siya kasama doon. Pero siya ay kasama din sa kaharian ng Diyos. Kasi siya tagapanguna naman siya sa mga Gentile. So makakasama natin siya sa New Jerusalem kung tayo mananatili hanggang wakas, mga kapatid mo. Kaya wag tayong papadala sa mga emosyon natin. Sabi sa kasulatan, ang manatili hanggang wakas, siya ang maliligtas. So tayo manatiling maging kabahagi ng katawan niya. So ngayon naintindihan na natin kung ano yung katawan. Ito ay spiritual at tayo ay ang tagapanguna, no, nung umakyat si Yahushua sa langit, ang tagapanguna ng iglesia sa ah, unang iglesia ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay si Pedro, hindi si Saul, hindi si Paul, si Pedro, si Peter. So let's continue. Sinabi ko nga kanina tayo ay parte. Ang mga hinirang ng Diyos, ang mga ah, nakikisa o naidugtong ay naidugtong na rin sa katawan ni Kristo, ni Yahushua, no? Sapagkat tayo ay kailangan maidugtong sa Israel sa pamamagitan ng grafting in, at yung mga naidugtong na yon ay kasama na sa tipan yung mga nabautismohan. Nakapagsisi, tumalikod sa kasalanan, nabautismohan sa tubig, sa pamamagitan ni Yahushua, nabautismohan sa Espiritu. So yon ay kabahagi na ng iisang katawan. Sabi dito, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Ang Diyos natin, Espiritu. Hindi siya nananahan sa templong gawa ng kamay ng tao, mga kapatid, no? So, mananahan siya doon ah, sa bahay na hindi gawa ng tao. Ano ba yung bahay na hindi gawa ng tao? Si Kristo Yahushua, yung katawan niya mismo. Doon nananahan ng Espiritu ng Diyos. Kung bahagi ka ng katawan na yun, ikaw ngayon ay bahagi ng templo ng Diyos. Templo ka na ngayon ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan tayo. Bagamat tayo'y mga templo, madami tayong mga templos, magkakaibang being naman tayo . Ako si Brother Gab, iba si Sister Wenilyn. So, templo din siya. Templo din ako. No? Pero kami,
ay bahagi ng iisang templo which is yung katawan ni Kristo. Ang tawag doon ay body of Christ. Nakukuha po natin. Ayan, no? Sa mga bago, kung may ano kayo, no? Kung may tanong kayo, tanong niyo na po mga kapatid, no? So, ibig sabihin ng kung tayo ay nasa bahagi ng iisang katawan, ibig sabihin ba nun ay iisa tayo? Iisa tayo sa spirito, mga kapatid. Gaya ng makikipag-isa natin kay Kristo, iisa na rin tayo ng kapatid natin. Kasi kung sila nakapag-isa kay Kristo, ako nakapag-isa kay Kristo, hindi iisa tayong lahat, no? Ibig sabihin ba nun ay at in one tayo? Hindi, no? Magkakaiba pa din tayo ng kalagayan. Ako pa din si Brother Gab. Hindi pa din ikaw ako. Magkaiba pa din tayo, no? Pero sa spiritual na konsepto, nasa iisa na tayo kasi pinamumunahan tayo ng iisang espiritu. Sabihin na pinamumunahan tayo ng iisang espiritu, merong isang nangangasiwa sa atin na espiritu which is ang banal na espiritu ng Diyos. At meron tayong selyo na iisa which is ang selyo na ibinigay ng espiritu ng Diyos. Nagkakaisa tayo sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya, pag-iisip, no? Sabihin yung way natin ng pamumuhay, nagkakaisa tayo diyan. Iisa tayo ng transformation, sabihin yung nung buhay natin, yung goal natin, no? Iisa lang din which is yung manatili sa pananampalataya hanggang wakas. Ang makasunod tayo sa utos ng Diyos, ang mabigyan natin ng karangalan ng utos ng Diyos. Ang mahalin ng Diyos na higit sa lahat, ang mahalin ng kapwa natin, gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Lahat ng bagay na yan, ginaganap natin sapagkat tayo ay nakiisa na kay Kristo. Naging iisa na tayo, no? Gaya ng isang asawa sa dalawang mag-asawa, no? Bagamat sila ay magkaiba, iisa na sila sa paningin ng Diyos. Kasi nakapag-isa na sila eh. At tandaan nyo, no? Yung formality ng pagkikipag-isa natin kay Kristo, mangyayari yon sa Revelation. Si Yahushua ang ating groom, tayo ang magiging bride. No? Ang kanyang iglesia, ang kanyang bride. Spiritually, symbolism yon, no? Na ang pagiging isa natin, no? Kay Kristo sa kaluwalhatian ng Diyos. Alright? So alam na natin. So pag-usapan naman natin, no, yung paano naman tayo mag-work as katawan. Paano naman tayo, kasi iba ako eh. Iba rin naman si Sister Rachel, si Sister Ratel, iba din. Sila Sister Berna, ang aking asawa, no? So paano tayo mag-work as one? Paano tayo ah ano, paano tayo magiging ganap na at kapaki-pakinabang kung magkakaiba tayo ng ugali, magkakaiba tayo ng pananaw, magkakaiba tayo ng pinagmulan, no? Paano naman tayo mag-work as iisang katawan, no? Ang Diyos kasi natin ay ano eh, master, master ng lahat. Sabihin, lahat ng bagay ay may dahilan. Lahat ng bagay ay may ah ah ah, may itinakda ng Diyos sa paggagamitan. Kaya nga lahat ng tao may kakulangan eh. Walang perfect na tao. Naalala ko nga no, nung ako ay nag-aaral, iniisip nila na iniisip ng iba, mga kapatid mo, na pagka magaling ka sa akademya, is magaling ka din sa buhay. Magkaiba yun. Magkaiba yun, mga kapatid, no? Yung ang mga magagaling na nakatapos ng summa cum laude, magna cum laude, no? Yung iba, mas nauungusan pa ng mga pasang-awa lang. So bakit? Anong dahilan, no?
sapagkat, ah, binless sila doon sa pag-aaral, sa pag-iisip, 'no, pag-aaral. Pero merong ibang binless sa karunungan, ibang klaseng karunungan, which is sa buhay. Kaya hindi lahat ng tao magkakapareho, magkakaiba, lalo na sa iglesia ng Diyos. Yung iba sa atin magaling kumanta, magaling ano, maggitara 'no, pero hindi naman makapag-share. Kasi hindi sa kanya ah, yung pagkakaloob sa kanya is hindi sa ganoong paraan. May iba't ibang gamit. Naisip ko nga 'no, paano kaya kung gamitin kong pamukpok ng ano, ng gawin kong martilyo yung kutsara, ano kaya yung masisira, yung kutsara o yung 'di ba? O ako, kasi nakakainis, eh. Kasi nga hindi siya para doon. Meron siyang paggagamitan na doon siya mas magiging kapakipakinabang. Nakukuha po natin. Ngayon kung ipipilit natin yung isang bagay na hindi naman siya para doon, it's either magkaroon ng, disorientation o magkaroon ng, ah, pagkukulang doon sa bagay na yun. Hindi niya mabibigay ng labis niya. Yung ano, yung 100% ng yung ine-expect natin sa kanya, hindi niya mabibigay kasi nga hindi naman siya para doon, pero ipipilit natin siya doon sa bagay na yun. So may paraan kung paano tayo ah, makakapag-work sa iisang katawan ng maayos, na hindi tayo nagkakagulo-gulo, mga kapatid 'no. So dito basahin natin sa unang Korinto 12 verse 31, 12 verse 12 to 31. Medyo mahaba mga kapatid 'no, pero, ito binigay ng Diyos, eh. Ito binigay ng Diyos sa atin. Basahin natin mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito, iisang katawan ngunit maraming bahagi. Sabi dito mga kapatid, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling isang katawan. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Ang katawan ay ibinubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Tignan niyo 'to, kung sasabihin ng paa, "Hindi ako kamay kaya't hindi ako bahagi ng katawan," hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tenga, "Hindi ako mata kaya't hindi ako bahagi ng katawan," hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makikinig? Kung puro tenga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan maituturing na katawan. Ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Nakuha ninyo? Nakuha ninyo mga kapatid, no? Tuloy natin. Yan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina, ang siya pang kailangang-kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siya nating higit na pinapahalagahan. Hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda na. Ngunit nang isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal, upang hindi magkaroon ng pagkakabaha-bahagi. Sa halip ay magmalasakit ang bawat isa, ang bawat bahagi sa isa't isa. Kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Totoo ba yan? Kung pinaparangalan ng isang bahagi, ay nagagalak ang lahat. So, dito muna tayo na pag-usapan natin. Sabi dito, no, kung sabihin natin, no, na papaano ba natin yan i-a-apply sa atin? I believe, no, in order to achieve
kung ano, kung bahagi tayo ng katawan, kailangan nating malaman kung alin alin tayong bahagi ng katawan, para malaman mo yung ano, yung kahalagahan mo sa katawan. Sang-ayon ba kayo dun? Ibig sabihin, para malaman mo na mahalaga ka sa pag-abot ng iba, kasi ano yun, yung kamay sumisimbolo ng pag-abot ng iba, eh. So, para malaman mo na mahalaga ka sa pag-aabot ng iba, kailangan malaman mo na ikaw ay kamay. Kung talagang, ah, kung para malaman mo na mahalagang ba mahalaga kang bahagi ng katawan, 'no? Kunyari sa bibig, ikaw ay bibig, sabihin ng bibig sumisimbolo sa pagtuturo, i-share, 'no? Kailangan malaman mo na ikaw ay bibig sa katawan. So, hindi ibig sabihin na, ikaw ay, pinakamataas diyan, ikaw na ang kamay, ikaw pa ang bibig, ikaw pa ang paa, 'no? Lahat tayo ay magkakaiba. Pero 'pag idinugtong lahat, tayo ay nagwo-work ng maganda, nakukuha niyo? So, ano yung goal natin, 'no? I believe sa ating gawain ngayon, so kung anong meron tayo na binubuo natin ngayon, kailangan malaman natin sa sarili natin, ano ba talaga ako? Alam kong ba alam kong bahagi ka ng katawan, pero ano ka? Ipag-pray mo sa Diyos, "Ama, ano ba talaga ang bahagi ko sa katawan?" Dahil kung ikaw ay kamay at ipipilit mo na ikaw ay maging bibig, hindi ka magwo-work expectedly doon, hindi siya magwo-work ng maganda. Kasi nga hindi naman ginagamit ang kamay sa pagsasalita. Nakukuha niyo mga kapatid? Ngayon, kung loloobin ng Diyos na gamitin ka bilang bibig, 'no, kailangan pagbutihin mo muna doon sa bahagi na inilagay muna sa'yo at kamay. Kung nakukuha natin yung ibig ko sabihin, 'no, sabihin, hindi tayo puwedeng mag-jump sa isang bagay. Focus tayo at pagbutihin natin doon sa itinalaga sa atin bilang bahagi ng katawan. Sa ating ano ngayon kasi, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan kasi hindi natin alam kung anong bahagi ng katawan yung kapatid natin. Hindi natin alam kung ano siyang bahagi ng katawan. Kaya ang inaakala nating eto dapat yung gawin niya, eh, hindi naman siya para doon. Yung inaakala nating, "Kapatid dapat eto yung ano mo, eto ka, eh, 'no? Eto kang eto yung dapat nating gawin lahat." Kasi kung lahat tayo pare-parehas tayo ng ginagawa, sabi nga ni Pablo kanina, hindi katawan ang tawag sa atin. Pagka sinabi nating katawan, iba't ibang bahagi yun at nagwo-work yun dependently sa bawat isa, pero magkakaiba sila. Kamay, paa, bibig, ilong, mata, tenga. Kung ikaw ay tenga pa lang, dun ka muna sa tenga hangga't hindi ka pa nagma-mature dun sa pagiging tenga mo, 'no, sabihin sa pakikinig, mga kapatid. Kung hindi ka pa nagma-mature doon, hanggang dun ka na lang muna. Ngayon kung dumating yung time na nag-mature ka na at puwede ka ng maging bibig, 'no, ma-identify 'yan natin, 'no, kung sino yung magiging bibig sa spiritual maturity ng bawat isa. So, hindi natin puwedeng sabihin na mas maliit yung ano niya, yung kasi tenga lang naman siya, eh, 'no? Paa lang naman siya, eh, tagahatid lang naman siya ng ano, eh, ng blessings, eh, 'no? Puwede natin palitan kahit ano, 'di ba? Oh, so hindi natin puwedeng sabihin 'yun, 'no, kasi nga sabi dito sa ano natin kanina, 'no, kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kahit na yung pinakamaliit na bahagi ng katawan, 'pag nasaktan 'yan, dama ng buong katawan. At kung ang isa naman ay nagtatagumpay, nagtatagumpay din ang puso ng katawan.
hindi tayo nag-aano na gaya nga ng patotoo ko kanina, no, hindi tayo nakakaroon ng selos, hindi tayo nakakaroon ng ego, alright? So alam natin, nakuha na natin na sa isang katawan, bagamat tayo ay iiba, iisang katawan tayo, ngunit meron tayong mga bahagi. And I hope, no, na panalangin natin, Ama, saan mo ba ako gagamitin? Anong bahagi ba ako ng iglesia? Makuha niyo. Kasi ako nananalangin ako. No? Bagamat resistant pa ako, ibig sabihin, pinagkakait ko pa. Pero naging bahagi ako ng bibig, mga kapatid. Ibig sabihin, may mga ano, may mga pinaggagamitan ng Diyos na inilaan niya kasi para doon. Pero hindi ko sinasaklawan yung mga pag ma-manage, no? O kaya yung mga ibang bagay, no? Ang focus ko lang mag-share. Ituro yung kung ano yung ah ah binigay sa akin ng Diyos sa karunungan, no? Yun ang pino-focus ko lang sa ngayon. Pero kung tayo ay ma-identify natin kung anong bahagi tayo ng iglesia, edi alam natin kung sino yung dapat nating pakinggan, kung sino yung dapat nating irespeto. Bagamat lahat tayo pwedeng irespeto, pero meron kasing meron kasing order. Tandaan natin ang Diyos natin ay hindi Diyos ng kaguluhan. Mababasa natin yan dito sa unang Korinto 14:33. Yan. Sabi dito, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Gayon ang dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. Sabihin, no, sa iba't ibang lugar, merong iba't ibang iglesia, pero bahagi pa nga sila ng isang iglesia ng katawan. So sa atin, meron tayong iglesia ngayon. So sa iglesia natin na meron tayo ngayon, no? Aminin man natin sa hindi, iglesia 'tong ginagawa natin, mga kapatid. At sa iglesia na 'to, kailangan natin ng order. Kailangan magkaroon tayo ah, ng mga katungkulan sa ating binubuong ganitong iglesia. Dahil ang Diyos natin ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi may mga orders ang binibigay, no? Kung sino yung dapat bigyan ng ah, karapatan dito sa bagay na ito, kung sino yung dapat na ah, magbigay ng order, no? Kung sino yung dapat mamuno, meron talagang ganun. Hindi tayo as in pantay tayo, no? Hindi hindi gano'n ang order. Kasi kung katawan tayo, meron tayong iba't ibang klaseng katawan, iba't ibang bahagi. Hindi tayo yung as in ah, isa lang tayo lahat, makikinig lang tayo lahat. Continue natin, no? Sabi niya dito sa 27. Kayong ang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos ng sa iglesia, una ng apostol, ikalawa ng mga propeta, ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng himala, mga nagpapagaling ng may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, mga nagsasalita ng iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang mga wika, o magpaliwanag ng mga wikang ito. Ngunit buong sikap din ng hangarin ang mga kaloob na mas dakila. So, ibig sabihin lamang nun, ah, bagamat hindi ka para doon, pero hangarin mo pa din na mabigyan ka ng ganoong gift, no, as bahagi ng katawan. Hindi ka stagnant na nandun ka lang. Sabihin, kunwari, ikaw ay tagatulong, sabihin ng tagatulong sa iglesia na
It's either financial or it's either na tagatulong ka ng mga kinakailangang bagay, 'no? Hangarin mo pa din na mag-level up ka kasi merong papalit sa'yo, eh. Hindi naman tayo lang nandito, mga kapatid. Dadami tayo. So hindi lahat magiging tagatulong, 'no? Kapag dumadami ang isang iglesia, 'no, nagkakaroon ng mga tagapangasiwa. Siyempre hindi lang naman isa yung tagapangasiwa sa madaming bahagi ng katawan. So nagle-level up, 'no, hanggang sa ikaw ay magiging tagapagturo na rin, 'no? Hanggang sa ikaw ay, nakapagpapagaling ka na ng may sakit, 'no? Hopefully sa atin ay gano'n, 'no? Sana sana pagka ano tayo, 'no, nag-mature tayo merong isa sa inyong may kakayahang magpagaling ng may sakit. Kasi ako by faith, 'no, by prayer, 'no, kasi iba yung gift na kayang may magpagaling ng may sakit. Sabihin, yung hawakan mo pa lang, 'no, pinag-pray mo, hawakan mo gano'n, 'no? I hope isa sa atin, 'no, o kaya may makapagsalita na iba't ibang wika, 'yan, 'no. So ibig sabihin, mga kapatid, 'no, hindi lahat tayo guro, hindi lahat tayo tagapangasiwa, hindi lahat tayo ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga bagay, 'no. Pero loobin pa rin natin, 'no, bagamat hindi tayo ganoon, bigyan natin ng, ah, yung chance ng sarili natin na mag-level up doon sa, kaya nating gawin. Dahil ang Diyos naman nagbibigay ng mga ano, ng mga gift na 'yan. Pagyamanin natin kung ano yung meron tayo, ngayon. Alright, 'no? At ngayon ituturo ko sa inyo ang landas na pinakamabuti sa lahat. So ayun, mga kapatid, 'no, I believe, 'no, may mga propeta kasi nung panahon pa yung panahon ni Kristo, nung ang alam kasi natin si Kristo yung huling prophet, 'di ba? Si John the Baptist, 'no? Si Yahushua kasi, si Kristo din kasi, ay turing sa kanya ay prophet din kasi nagpo-prophesy din siya, eh. So prophet din siya, alright. At, may mga apostol. Yung mga apostol sila yung mga nauna. Kasi tapos na yung ano, eh, yung apostol, eh. Ibig sabihin yung mga sugo, yung 12 at si Paul, 'no? Okey na yun, eh, tapos na. Si Paul kasi okey na siya, eh, tapos na niyang taniman yung mga Gentile countries, 'no? Si ano naman, si Pedro naman nagtanim din naman siya sa mga Gentile. Pero ang focus niya kasi more is yung mga lost, sheep of Israel. So, pero I believe may mga prophet pa din, 'no? Pero let us give them, kasi according dito, 'no, basahin natin sa Acts. Sabi dito sa Acts, ano 'yan, ayan, oh, Acts 11, basahin natin sa Acts 11. Acts 11:27, 11 try natin 25 to 27. Ano yung konteksto niyan? Sabi dito, nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at nang kanyang matagpuan ay sinama niya ito sa Antioquia. Isang taon sila nanatili roon nakasakasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Yahushua, 'no? Nang panahong iyon, dumating sa Antioquia ang ilang propeta mula sa Jerusalem. So ibig sabihin, may mga prophet pa din nung panahon na yun, 'no? We don't know kung sila ba ay true prophet or false prophet, 'no? Tingnan nga natin sa 28.
Di ba? True prophet to. Totoong propeta to. Kasi sa 28 sabi niya ganito, no? Tumayo ang isa sa kanila na ang pangalay Agabo at sa kapangyarihan ng Espiritu ay nagpahayag na magkakaroon ng matinding taggutom sa buong daigdig. Nangyari nga iyon noong kapanahunan ni Emperador Claudio. So sa mga nagsasabi no na nawala ng prophet after ni Christ, meron pa po mga kapatid, no? Kailangan lang natin i-identify na sila ay totoong propeta o false prophet. Nakuha ninyo? Kasi may mga nagsasabi kasi na wala nang propeta ngayon. Tapos na yan, no? Si John, yung last prophet, wala nang prophet ngayon. Meron ba? Meron pa naman, no? At syempre, makikinig tayo doon sa propeta na nagtuturo ayon sa kasulatan, sa utos ng Diyos. How can we identify a prophet? Ito ang sabi ng kasulatan. No? Hindi ko kabisado yung verse, pero ito lang yung sabi doon. No? Sa 1 John 2:4, sabi dito, sayin natin sa 1 John 2:4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. So, one of the ways na propeta nga yung isang nagsasalita is kung siya ba ay sumusunod sa mga utos ng Diyos. Kasi kung hindi, paano niya nasasabing kilala niya ang Diyos kung hindi naman niya sinusunod? No? So, isa yun sa mga ways na pag-test natin kung totoo ba, no? Purihin ng Diyos. So, okay na tayo. Alam na natin, no? Na ah, tayo bahagi ng katawan. At ah, pag-pray natin sa ano, Panginoon, no? Na kung saang bahagi tayo gagamitin ng Diyos. Tagapangasiwa ba? Tagatulong ba? Taga-finance ba? No? Tagapagsalita ba? Yung evangelist, tagapag-evangelist ba? Pag-evangelist kasi more on sa madaming tao yun. Pero iba yung taga-council na isa-isa. Kasi gift din yun eh. Pag kumausap ka ng isang tao na pakikinggan ka, magkaiba kasi yung ano eh, yung magsasalita ka sa madami. Magkaiba yung kakausapin mo siya ng masising na isa. Counseling ang tawag doon, no? Kina-counsel mo siya, tinutulungan mo siya. May ibang gift na merong ganun. Kaya wag tayo mafo-frustrate, no? Mga kapatid, kung meron tayong gustong gawin na hindi natin magawa ng maayos. Baka kasi hindi sa atin yung task na yun. Baka sa ibang bahagi ng katawan yung task na yun. We just need to identify. Kailangan lang nating malaman na kung sino yung pwede nating abutin para gawin yung task na yun. Nakuha ninyo. So, huwag tayo mapofrustrate, no? Hindi ko magawa ng maayos, no? Ba't mali, ba't parang hindi maganda yung kinalabasan, no? Kahit iba naman yung heart natin eh, sa gusto natin, no? Iba naman yung gusto ng heart natin, no? Pero yung nangyayari, ba't iba? Kasi baka may ibang gagamitin ng Diyos na para gawin yung task na gusto mong gawin. Alright? So, jump tayo, no, into uh, our next verse. So, kung alam natin tayo makakaibang bahagi ngunit yung isang katawan, ang sabi ng kasulatan, si Kristo ang ating ulo. Basahin nga natin dito sa Efeso 1:22. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay para sa Iglesia. So para sa atin, ginawa ng Diyos na ulo si Kristo. So ang head ng ating Iglesia, tayong lahat, ang head natin, no? Ang pinakaulo natin ay si
Kristo. Pero ano 'yun sa, ah, may order pa din do'n 'no, sa pagiging head. May mga order pa din 'yan, actually according sa order ng Diyos. Bagamat lahat tayo yung pinaka-head natin ay si Kristo, meron pa ding order na ibinigay ang Diyos. Mababasa natin 'yan dito sa meron pa akong isang verse. Ephesians 5:23 sabi dito, "Sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito." So si Yahushua, si Kristo ang ulo ng iglesia, gaya ng lalaki, siya yung ulo ng kanyang asawang babae. So sa mga walang asawa, siyempre directly ang ulo nila si Kristo. Pero kapag ang isang babae ay nakapag-asawa, kaya pipiliin natin yung aasawahin natin, kapatid, 'no? Kasi kung spiritual ang pinag-uusapan natin 'no, dapat yung lalaki ay maging head ng babae. Pero kung ikaw naman nakapag-asawa ka na ng hindi mo alam 'to 'no, pagtuunin natin yung asawa nating lalaki. Siyempre hindi siya yung magiging ulo natin sa spirituwal na bagay. Hindi yung asawa nating lalaki na hindi naman nananampalataya sa Diyos na pinaglilingkuran natin 'no. So directly ang ulo ninyo ay si Kristo na muna, hangga't hindi pa nagiging ganap ang buhay ng lalaki na asawa ninyo. Pero kung ang lalaki na asawa ninyo ay, bahagi na ng katawan at tagasunod na ni Kristo, siya dapat ang inyong maging ulo. Sabihin, hindi hindi mo puwedeng, ah, override siya as ulo. Siya ang masusunod, ikaw ay magiging, tagapasunod niya sa gano'ng sa gano'ng ano 'no, sa gano'ng order mga kapatid. At si Yahushua ang ulo ng lalaki. Mababasa natin 'yan dito sa unang Korinto 11:3. Sabi dito, "Ngunit nais kong maunawaan ninyo, si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. Ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, at ang Diyos naman ang ulo ni Kristo." So sa lahat-lahat pala 'no, ang pinaka-head pala na patutunguhan natin sa Diyos pa din. Ang mga anak, ang kanilang ulo ay ang kanilang mga ina, at ang mga asawang babae, ang kanilang ulo ay ang asawa nilang lalaki. Kaya hindi maaaring ipailalim ang lalaki sa babae, lalo na kung siya ay ano na, spiritually matured na. Siyempre kung hindi pa maalam ang lalaki 'no, puwede pang ano, turu-turuan, 'di ba? Pero kapagka mature na siya, hindi na siya dapat nasa ilalim ng pagtuturo ng isang ina. Ang ina kasi sumisimbolo sa babae, at ang babae ay hindi niya puwedeng pangunahan ang kanyang ulo na asawa na which is ang lalaki. At ang lahat ng iglesia, ang pinakaulo ng iglesia, lahat, sa iba't ibang lugar, si Kristo. At ang ulo naman ni Kristo, which is siyang ulo ng iisang katawan, ang ulo naman niya ay ang Diyos Ama nating makapangyarihan sa lahat, si Yahuwah. Ang ulo ni Kristo si Yahuwah. Nakuha po ba natin? Kaya mahalaga yung order, lalo na sa iglesia ng Diyos. Kaya nga si Pablo 'no, ay, ah, sa kanyang pagpupunta dun hindi naman siya pumunta dun para lang hiran yung mga tao, kung hindi para bumuo ng iglesia. Kaya nga sa ano, eh, sa Revelation may 7 iglesia, eh, na tumulat ang ating Panginoong Yahushua, sa 7 iglesyang yun.
Bagamat pitong iglesia sila, magkakaiba ng pangalan, pero nasa iisang katawan sila, which is kay Yahushua. Pero sa iba't ibang lugar, no? Efeso, Philadelphia, Smyrna, iba't ibang lugar yan, di ba? Sa iba't ibang lugar na yan, ah, bumuo ng order ang mga apostol diyan. So sa atin din, no? Sa ating iglesia na meron tayo, let us put everything sa order din para magkaroon ng kaayusan. And I believe, no, na ang Diyos naman yung magbibigay sa atin ng ano, ng ganyang mga kapahayagan. Ipag-pray lang natin. Pag-pray lang natin. Ngayon, mga kapatid, no, bakit ko to sinishare sa inyo? Kasi I believe na spiritually ready na kayo sa mga ganitong mga pag-uusap. And tayo. Tayong lahat, ikaw, ako. Kasi may kulang sa atin na hindi natin ma-function yung iglesia ng maayos. No? Siguro sa mga bago, hindi nila kilala yung mga dapat nilang pagpasakupan. No? Kasi meron talagang pagpapasakop na kailangan. Meron talagang gano'n, mga kapatid. At kailangan, syempre, yung mga pipiliin natin mga tagapangasiwa, ay alam natin na spiritually ready na rin sila. No? Bago natin talaga italaga doon sa pagiging tagapangasiwa niya. O yung mga tagatulong natin, dapat ready na rin sila dun sa ganoong bahagi ng katawan na meron sila. Na kung ano sila sa bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya nga ako, kapag nag-share ako, maingat ako. Why? Kasi pinag-pray ko, paano ko kaya ilalagay yung sarili ko doon sa session kong ito, kapatid? Kasi baka hindi siya ready. Kasi baka hindi pa niya kayang nguyain o kainin yung aking sasabihin sa kanya. At yun yung naging malaking problema ni Pablo. Alam niyo ba yun? Alam niyo ba na si Pablo ay, bagamat, yung mga ano kasi Pedro, no, nung sila ay naghahayag sa mga Israelita, hindi naman nila kailangan maghayag ng, ano ng tawag doon. Kumbaga hindi problema sa kanila yung pananampalataya ng mga Hudyo. Sabihin, wala naman silang ibang Diyos, 'di ba? Wala naman silang ibang Diyos. Iba na yung kinikilala nilang Messiah. So doon lang yung problema nila. So kung paano nila ipapakilala si Yahushua as Messiah, as anak ng Diyos, na siya yung magiging sanhi ng kaligtasan. Yun ang problema nila. Pero si Pablo, ang problema niya, paano niya aalisin ang pag-iisip ng isang Gentile doon sa kanilang kinagisnan ng mga Diyos-Diyosan at ipakilala sa kanila na mayroong iisang Diyos at iisang tagapamagitan ng Diyos sa tao. So paano mo sisimulan yon? Paano niya sisimulan yon? Isipin niyo na lang kung gaano kahirap yon. Gaano kahirap yung dinanas niya. Dapat, ano yung mga ginawa niyang mga, ah, kumbaga, mga step, no? Nagpakumbaba ba siya? Nakitulad ba siya sa mga Gentile? No? Kasi di ko alam kung paano niya aabutin yun, mga kapatid. May sarili silang Diyos na sinasamba. Sasabihin mo, meron Diyos na iisa. Paano sila maniniwala sa iyo unless magpakita siya ng mga kamangha-manghang bagay? So sa atin ngayon, no? Paano mo share sa isang Muslim o sa isang Buddhist, no? Na ang Diyos na sinasamba natin si Jehovah ang siyang iisang Diyos. Sa paanong paraan? Ang hirap, di ba? Pero si Pablo, ganito yung nangyari sa kanya, no? Ito yung ginawa niya. Nung kanyang ni-rebuke ang mga taga-Korinto, ganito yung nangyari. Sa unang Korinto 3:1-8, sabi niya dito, mga kapatid,
hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng espiritu. Very bold, 'no? Pero pangkalahatan. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Ibig sabihin, nauunawaan ni Pablo na may mga level ng spiritual sa mga tao, may mga progreso na hindi mo sila puwedeng pakainin kaagad ng mga matitigas na pagkain. Hindi mo sila puwedeng sabihan kaagad 'no, na kayo'y lahat makasalanan, may impyerno kayong lahat 'no, pagka nagtuloy kayo sa ganyang mga ano. Hindi gano'n ang style ni Pablo. Ang sabi niya dito, "Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya. Gatas ang binibigay ko sa inyo noong hindi pa matigas na pagkain, noon at hindi pa matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya yun." Yan 'no. Kaya hindi lahat 'no ng mga bagay ay ibinibigay niya kaagad sa mga ano, sa mga converted na Gentile. Kasi nga Gentile, eh, hentil yung pag-iisip. Sa panahon din natin ngayon 'no, hindi natin sila puwedeng sabihan kaagad na, "Kapatid, dapat 'di ka kumakain ng baboy kasi bawal 'yan." 'No? Hindi kaagad. Why? Hindi nila kayang kainin 'yun, yung gano'ng salita. At iisipin pa nila na ikaw ay isang Muslim. Kahit hindi naman, 'di ba? Kasi hindi pa nga sila ready doon sa gano'ng rebuke natin, 'no? So may mga style tayong ginagawa para i-win natin sila na hindi natin nilalabag ang utos ng Diyos. Eto sabi niya dito 'no, "Sapagkat hindi ninyo kaya iyon, subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman at inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman." So merong mga pagkakababahagi sa mga taga-Korinto. Ano kaya yun? Ano kaya yung mga pag-aaway-away nila? Kapag sinasabi ng isa, "Ako'y kay Pablo," at ang iba, "Ako'y kay Apolos," hindi ba't palatandaan iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? So doon nakita ni Pablo 'no, na hindi pa sila ready dun sa mga bagay na malalalim. Why? Kasi meron pa silang pagkakabaha-bahagi. Yung iba kumakampi dun kay Apollos. Si Apollos kasi isa sa mga ano, disipulo ng mga apostol na ipinadala din 'no, na siguro iniisip nila na mas magaling dito si Apollo, mas sa kanya ako susunod. Mas tama yung sinasabi nito, mas magaling magsalita kaysa kay Pablo. Si Pablo masakit, eh. Si Apollos kaya kong tanggapin kasi 'di ba, magaling magsalita. O kaya si Pablo, yung iba nagsasabi ng gano'n. Si Pablo puro pag-ibig yung tinuturo sa amin, eh, kaya sa kanya ako makikinig, 'no. Si Apollos puro ano, eh, puro masasakit, 'di ba? Puro patama, 'di ba? Ito ang sabi ni Pablo 'no, "Sino ba si Apollos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ng tungkuling ibinigay ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago." Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang, at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Kaya, yung mga ano, sa'kin din natutunan ko din yung ganyan 'no, na huwag ipilit yung bagay na hindi naman angkop at huwag madaliin ng isang tao. Why? Dahil ako ay nagdidilig lamang, ang magpapatubo ay ang Diyos. Kaya hindi ako nafo-frustrate 'no, kapagka merong hindi nagbabago. Why? Kasi ang Diyos ang may kakayahang magbago, hindi ako.
Ang trabaho ko is ipaalam sa kanya o i-convince siya na ito yung mas tamang gawin. Ito yung nararapat sa harapan ng ating Diyos. Pero yung pagbabago, mafo-frustrate lang tayo everyday, no? Sa dami ng ating sinesiraan. Kung ang lahat ng yon ay aking pagtutuunan ng parang i-guilt trip ko yung sarili ko, no? Bakit hindi nagbabago yung kapatid ko? Ang dami ko nang sinabi sa kanya. Ang dami ko nang shinare sa kanya ng salita, no? There is a right place at the right time para sa Diyos. Kung hindi nag-work sa'yo, mag-work yun sa iba. Madaming madaming mga nagtatanim at nagbibili, mga kapatid. Kaya wag tayo mapapa-frustrate dun sa bagay na yan. Huwag nating hayaang mawalan tayo ng kapayapaan pero doon, alright? No, matakit, malungkot, no? Kung meron kung merong hindi nagwo-work according sa nais nating gawin. Pero ang Diyos ang gaganap ng lahat ng mga bagay na yan with the Holy Spirit. Alright, no? Kaya tayo mga kapatid, no, bilang bahagi ng katawan, mag-ingat tayo ah, sa ating mga sinasabi sa bawat isa. At hindi naman ibig sabihin na wala ka nang sasabihin. Merong right style, timing, merong tinatawag na level, no? Let us consider lagi yung level. Saang level na ba yung kapatid ko nito? Pag ba sinabi ko ito, kaya niya kayang kainin o hindi? No? Kung hindi niya kayang kainin, ano pa kayang ibang paraan? Ah, that's part of being wise as a serpent. Ano, right? So let's continue, no? Ganun din sinabi sa Hebrews 5 verse 14 kasi naiintindihan ni Pablo yung level of spiritual progress and journey. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at ng masama. So kung ikaw nasa ganung level ka na, hindi lahat kasing level natin na ganun. Merong iba na mas mababa pa yung level na dun na hindi sa kanya masama yung isang bagay na masama na para sa iyo. Kasi hindi pa nga niya level yun eh. No? So paanong para natin sila aabutin doon? Let us consider kung anong bahagi tayo muna ng katawan. Baka naman ikaw ay paa, naging bibig ka doon sa taong yon, no? O ikaw ay kamay at ikaw ay naging, 'di ba? Baka kailangan mo maging tenga, no? So let us consider kung saan tayo mas kapaki-pakinabang doon sa bagay na yun. No? And lastly, unang Korinto 9:21-23. Sabi dito ng Panginoon, ng Panginoon. Sabi dito ni Pablo sa taga-Korinto, no? Sa piling ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan, ako rin nangaral. Ako rin naging parang hintil upang sila'y mahikayat tuwing. Subalit hindi ito nangangahulugan, hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina, ako'y naging parang mahina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit isa lamang. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa pagpapala nito. So ganun pala yung ginawa ni Pablo. Hindi ibig sabihin na namuhay siya parang hintil. Ang ibig sabihin, nag-e-explain siya ng ng mga salita ng Diyos na parang linelevel niya yung sarili niya as Gentile. Kasi yun lang yung kayang kainin ng isang Gentile. Kailangan niya bang gawin yun? Bakit hindi niya na lang sabihin na ito mali, ito tama ka agad, no? Bakit niya pa kailangang ah, i-level yung ano niya, yung sarili niya doon sa ka-level nila, no? Why? Upang mahikayat niya yung mga Gentile. Hindi niya pwedeng sabihin na ah, kunyari tayo, no? Mangangaral tayo sa mga Gentile. Hindi natin pwedeng sabihin na magpabautismo muna kayo.
'no? Kailangan nilang maunawaan yung pagbabautismo. Kailangan ilagay natin yung isip natin sa isip nila, paano ko mauunawaan bilang bago 'no, yung pagbabautismo, yung kahalagahan nun. Kapagka nalalagay natin yung sarili natin doon sa kalagayan nila na pagshe-sharean natin, mas magiging, kapaki-pakinabang yung resulta nun. Gano'n yung ginawa ni Pablo. Hindi siya kaagad nag-rebuke ng nag-rebuke 'no. Nilevel niya muna na para i-share sa kanila yung kung paano dapat nagwo-work, kung paano dapat sumasamba, kung sino ang Diyos, kung sino ang ating Panginoong Yahushua Kristo, ano yung kaligtasan mo, yung mga gano'ng mga bagay, step by step. Sabi niya, sapagkat hindi hindi ibig sabihin nun na hindi niya sinusunod ang utos ng Diyos. Ang ibig sabihin nun ay nasa ilalim siya ng utos ni Kristo. For example, about dun sa, ah, ano ba yun, ano pa ba yun? Sa bautismo, utos ng Diyos na magpabautismo pero hindi niya muna pinabautismohan. Why? Hindi ibig sabihin nun na nilalabag niya yung utos ng Diyos. Ang ibig sabihin nun ay nasa ilalim siya ng utos ni Kristo. Ano ba yung kautusan ni Kristo? Yung pagsunod sa pamamagitan ng pag-ibig. Kung sa paanong paraan, no? Hindi mo bibiglain na bautismo ka agad, no? O kaya hindi mo sasabihin na kailangan magpatuli ka bago ka makasama sa amin, no? Gaya ng mga Hudyo, Judaism, no? O hindi mo sasabihin na kailangan, ano pa ba yun, no? Kailangan yung mga about sa ano, pagkain, no? Hindi niya kaagad sasabihin na bawal yun, na hindi ka nasaklaw dun, o saklaw ka ba dito sa bagay na 'to, no? Yung mga gano'n, yung mga malalalim na bagay regarding sa, mga salita ng Diyos, hindi nila kaya yun. Kaya si Pablo, hindi ibig sabihin na hindi niya pa muna sinasabi yun, hindi siya sumusunod sa utos ng Diyos. Kasi nasa ilalim pa rin naman siya ng kautusan. Yun nga lang sa kautusan ni Kristo, which is yun din naman yung kautusan ng Diyos, eh. Yung kautusan ni Kristo is gaganapin na yung pag-ibig spiritually, which is by love and faith. So, ganun na yung ating pagsunod. Not by letter, but by the Spirit. So, yun mga kapatid, no? Ang goal natin dito ay maipamalita ang magandang balita. Ang goal ni Pablo, no? Ang goal ko din, hindi naman ako nagtuturo ng ibang magandang balita, mga kapatid. Ang magandang balita na sinishare natin dito ay si Kristong Yahushua ang ating, ah, ang ating kaligtasan. Siya namatay, nabuhay muli after ng 3 araw, umakyat sa langit, tinubos tayo sa ating mga kasalanan, upo sa kanan ng Diyos, at dahil sa Kanya tayo ay nakaligtas by faith. Alright? So yun mga kapatid, no? Ah, ano oras na ba? 9:49. Ang dami ko pa na nasabi. Sumakit yung ulo ko dun sa ano, sa ako ano, tawag dun, without fear, no? Without fear, I believe, no, na tayong mga nandito ay, without a doubt, walang pag-aalinlangan, no, na nandito tayo ngayon dahil niloob ng Diyos na tayo ay maging bahagi ng iglesyang ito. Kaya napapakinggan mo yung mga salita natin ngayon, kaya ka ngayon nagsasabat dahil niloob ng Diyos na nandito ka. At kung niloob ng Diyos na nandito ka ngayon, niloob din ng Diyos na mapakinggan din natin itong bahagi nito ng salita ng Diyos. Kaya, ah, let us pray sa Diyos natin, magpasalamat tayo sa lahat ng kanyang mga, binigay sa atin ng mga salita ngayon at tayo ay manalangin. Hallelujah. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at ng kalupaan,
Tunay ng dakila ang iyong pangalang Yahuwah, na hindi ka nagbabago mula noon hanggang sa ngayon, hanggang sa mga susunod pang mga henerasyon. At kung loloobin mo na matapos ang henerasyon na maabutan namin, Ama, kami hindi mangangamba sapagkat isusuko na namin ang aming buhay sa iyo. Salamat sa iyong mga anak na nakapakinig ng iyong mga salitang ito. Salamat sa mga karunungang binibigay mo sa amin na kami bahagi ng isang katawan at ang katawang iyon ay katawan ng aming Panginoon, Kristo Yahushua. Na siya ang aming ulo, na kami ay hindi magmamataas sa aming mga sarili, bagkus binababa namin sa aming ulong si Yahushua. Tulungan mo kami na maisaayos lahat ng mga bagay sa aming ah, sa iglesia na pinangangasiwaan namin, Ama. Tulungan mo kami na makita o malaman namin kung aling bahagi kami ng katawan at kung saan kami mas magiging kapaki-pakinabang. Tulungan mo ang bawat isa na ah, hangarin na maging bahagi ng katawan ayon sa mga mabubuting gawa at ng mga kapaki-pakinabang na mga gawa. Alisin mo ang doubt, alisin mo nga po ang pagkakabahabahagi, kundi palitan mo nga po ng pagkakaisa. Dulot mo po ang pag-ibig sa puso at kapayapaan sa puso ng bawat isa. Ama, tulungan mo kaming isaayos ito dahil ito ay para sa iyo, para sa aming Panginoon na siyang bumuo nito. At kami ngayon ay lumuluwalhati sa iyo. Ingatan mo ang bawat isa, Ama, ayon sa biyaya mo, pagkaloob mo po ang mga pangangailangan ng mga anak mo, Ama, at kami ay hindi mo pagkukulang spiritually and physically, sapagkat ang lahat ng bagay ay inaasa na namin sa iyo. Salamat po sa mga anak mo at sa mga tengang nakapakinig. Hayaan mo nga na tumimo ito sa puso ng bawat isa at maging kakunong kapakipakinabang sa amin. Salamat po aming Diyos at tulungan mo kami na mahalin ka ng higit sa lahat. Tulungan mo kami na mahalin ang kapwa namin gaya ng pag-ibig sa amin sa iyo. Tulungan mo kami, Ama, na gawin sa kapwa namin ang nais namin gawin sa amin. At huwag gawin sa kapwa namin ang mga ayaw. Gawin ng mga ayaw namin gawin sa amin. Diba? Ikaw ang magturo sa amin, mag-lead sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, at sa iyo lahat ng mga ah, ng mga ginagawa namin ito. Sa iyo namin inuukol, ano, sa pangalan ng iyong anak namin, Panginoong Yahushua Mashiach. Amen. So yun lamang po mga kapatid, binabalik ko na po sa ating host.